naimbag daw tayo anin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig yung mundo naroroon. Welcome to my vlogs! So, andito na po tayo sa bahay. Nakabili na po tayo ng uulamin ni Kuya Lito. At nakabili po ako ng pork. Yan. Tayo po ay magluluto ng may sabaw kasi para po okay na yung pakiramdam ng Kuya Lito. Huwag niyo na pong pansinin ang ating mga nasa likod kasi kung sa iba po ay kalat yan, sa amin po ni Kuya Lito ay hindi po yan kalat kundi paninda po. Wala po kasi tayong lalagyan na inaayos ko po yung mga lagayan nila para naman po hindi silbing hindi naman tingin ng iba ay kalat. So, dito na po muna tayo mag-focus sa ating lulutuin. Tara po, samahan niyo po muna ako. Prepare po natin yung ating mga gulay or sangkap. So, pinapakuluan na po natin yung ating baboy. Nahugasan ko na rin po maigi. At ito naman po ating ang ating unang gagayatin. Kasi gigisa po siya pagka tapos po ng ating pagpapakulo. Hindi ko po siya masyadong papakuluan pa kasi papakuluan ko pa naman po mamaya pagkatapos ng gisa. Ang akin lang gustong ma-achieve po ay mabanlawan lang yung ating pork. Yan. May kamatis po tayo dito. Hinaan lang natin yung tubig. Nagigisa po ako pagdating po sa lutong sinigang. Mas gusto ko po yung ginigisa. Yung iba po hindi na nagigisa pero okay lang din naman po. Wala naman po problema kung hindi na ginigisa yung sinigang. Pero syempre, kanya-kanya po tayong taste yun at kanya-kanya po tayong version. Ang version po ni Ate Vera ay sadyang nagigisa po ako. Ang aking gagamitin po na bawang ay kaunti lamang. Opo, nagbabawang po ako. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, nagigisa po ang inyong Ate Vera. Yun. Kayo po ba, nagigisa rin po ba kayo ng sinigang? Kasi para sa akin lang po mas malasa po kasi ang sinigang kung ginigisa. Pero syempre, depende po yun sa magluluto at kakain. Yan. Base po kasi sa pagluluto ko, mas gusto rin ni Kuya Lito yung ganitong gisa. Mas malasa daw po. Kaya yun. At ako naman po ay mas gusto ko rin po ng ganitong ginigisa. So yun, kumukulo na po yung ating Ihiwain lang po natin to at hahanguin din naman po natin agad yun. Hindi po natin siya papatagalin. Bukod po kasi sa malambot na po yung karne natin. Malambot pa po siya. At igigisa pa naman po natin siya. Yan. Sibuyas, isa lang din po kasi ubod ng mahal. 320 po ang kilo. Yan po ba sa inyo? Magkano ang kilo ng sibuyas? Kaya sa mga maghahanda po ngayong holidays, December na, mag-holidays na, at mag-New Year. Yan. Sana naka-ready na po yung inyong mga budget. Bago po pala ang lahat, gusto ko lang po kayong batiin ng Happy Holidays sa inyong lahat. Yun, no? December 2 na po. December 2. Yan. Patapos na naman ang taon. So, yun. Hahanguin ko lang po yung ating pork. Yan. Okay na po ito. Yan. At syempre, huhugasan muna natin itong paggigisaan natin. Dito po natin igigisa para dire-diretso na. Kapalang ko na rin po at ipapainit natin. Kasi habang igigisa ko po muna para habang pinapalambot po natin ito mamaya ay i-prepare naman po natin yung mga gulay. Yan. Yan.
Okay na po to. At nagsisimula na rin pong uminit yung ating kaserola. Ayan. Ayan. Kukunin ko lang po, saglit lang, excuse. Kalimutan ko pong kunin. Yung ating mantika. Ayan. At, lagay na po agad natin yung sibuyas at bawang. Ayan. Ang kuya dito po ninyo ay nakahiga po at namamahinga. At talagang hinayaan po muna natin siya makapagpahinga para tuloy-tuloy po yung paggaling niya. Ayan. Konti lang po yung ginamit kong mantika kasi may taba, yung iba may taba-taba po yung ating pork para hindi naman po ganun ka ano. Ayan. Napakabango na. At brown na po siya. Ayan. Nagbo-brown na siya. Lalagay na rin po natin yung kamatis. Ayan. Dahil lang po natin mag-translucent yung ating kamatis bago po natin ilagay yung ating pork. Siguro po, i-all throughout ko na po to kasi kumbaga mabilis lang po to kasi hindi po ganun katigas yung ating pork. Papatayin ko man lang po mamaya to siguro pag medyo matagal yung ating vlog. Bahala na po mamaya. Antayin lang po nating mag-translucent yan. Ating kamatis. At pinipisa-pisa ko po ng konti. Dahil po kasi konti lang yung kamatis nyo, pag ganito po yung ginawa nyo ay maglalasa na rin po yung ating kamatis. Ayan. Masarap po. Para sa akin po, masarap kasi ang sinigang pag ginigisa. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating pork. Ayan. Dahan-dahan. Yun. Hahaluin lang po natin ng konti. At syempre, habang ginigisa po natin, lalagyan ko lang po ng kaunting patis. Ayan. Tatakpan po muna natin para magisa po ng husto yung ating pork. At yun po, atin na pong i-check yung ating niluluto. Kasi naririnig ko po, nagpuputok-putok na siya. Yun. Kunti pa po at atin na pong lalagyan ng sabaw. Yan. So, haba naman pong naantay natin yon, gawin na po natin yung ating mga gulay. Yung atin pong mabiling ay hindi na po ganun ka-fresh. Ito. Pero okay lang po. Sobrang mahal po kasi naghanap ako ng medyo mura-mura pero hindi masyadong fresh. Pero okay na rin naman po ito. So yun, kung naririnig nyo po, nagpuputok-putok na po yung ating iginigisa. Mas gusto ko po kasi dyan yung medyo gigisa ko talaga para mas masarap po yung pinakalasa. Pero karamihan po ng hindi na binigisa.
Lalo pag mga nagmamadali magluto. Balik po tayo doon. Pasensya na po kayo. Yan. Yan. Nagba-brown na po siya. At yung kulay po ng ating kamatis ay sumipsip na sa ating pork. Konti pa po ang ating aantayin. Konting pagtitiis pa. Charot. Yan. Takpan po natin ulit. Mabango na po gawa ng di ba nilagyan po natin ng konting patis. Kung wala naman po kayong patis at ayaw nyo ng patis, pwede naman pong ilagay dyan ay asin na lamang. So yan, antayin lang po natin. Konti na lang po yan at okay na. Maglalagay na tayo ng sabaw. Yun po yung purpose ko. Bakit ko pinakuluan yung ating pork. Para saglit na lang po yung ating pagluto. Bukod po kasi sa hindi naman ganun katigas yung ating pork. Kasi yung pagkakakulo po niya ay malambot na. Kaya sabi ko, hindi ganun katigas yung pork natin. Pangit naman po kasi sa sinigang yung sobrang lambot. Kung kumbaga nalalasok-lasok na yung pork niya. Parang hindi ko naman po trip yung ganun. Yung tamang lambot lang po, maganda yun. Atin na po lalagyan ng sabaw. Pwede na to. Yan. Meron po pala ako ritong hugas bigas. Yan. Siyempre, lalagdagan natin. Para makapagsabaw ang kuya dito. Yan. Then, tatakpan po muna natin. Balik po tayo dito sa aking ginagawa. Tapos ko na po yung ating pechay. Atin na lamang pong hugasan at ibababad muna sa tubig. May basurahan po sadya ako rito. Kasi gusto ko malinis lagi. Hugasan po natin yung ating pechay at ibabad po muna natin. Para po sigurado tayong malinis. Kasi hindi naman po linis sa ating kaalaman na sa lupa po ito galing. Sa lupa po ito tinanim. Siyempre hindi natin alam kung saan na rin nagdaan tong mga pechay natin. Kasi kung nakakailang palengke na rin to. Para naman po malinis. Kahit po na himay na natin, hindi po natin maaalis yung may mga makakatakas pa rin na may damage. Kaya habang hinuhugasan po natin ay, syempre, check pa rin natin. Isang hugas pa po at bababad po muna natin. And after po magkababad ay hugas po ulit mamaya pagkatanggal ng babad niya. Para malinis po talaga. Yan. Yan. Yan po muna nating ipumabad siya dyan. Ang atin pong isusunod dito ay itong ating gabi. Yan, may gabi po tayo. Favorite ko po kasi to at favorite din ng kuya dito. Yan. Kahit po mahalang gulay, talagang bumibili po ako kasi kailangan ng ating pangangatawan. At nakakaumay naman po kung laging karne. Ngayon po ay sadyang bumili lang ako ng karne kasi para naman po lumakas-lakas yung pangangatawan ni Kuya Lito. Pero syempre, sasamahan pa rin natin ng maraming gulay. Yan. Para balance pa rin po yung ating kakainin. Yan.
Tagal na po kami hindi nagsinigang ng pork kasi alam naman po natin na mahal ang pork. Lagi pong chicken yung ano ko. Yung ginagamit o kaya isda. Pero ngayon ay nag-request si Kuya Lito na pork naman. Kaya bumili po tayo ng kaunting pork. Ating binili po ay wala pa pong 1 kilo yun. Mas mahal pa po itong gulay kaysa yung ating pork. Pero okay lang, at least konti, madalang lang naman at hindi lang naman isang ulaman to. Yan. Apat na piraso po itong kinuha kong gabi. Para po masarap at syempre para malapot yung sabaw. Masarap po talaga pag ang sinigang may gabi. Pero yung iba ayaw. Pero ako, gusto po nito. May gabi. Sino po sa inyo ang may gusto rin sa inyo ng sinigang na may gabi? Yan. At sino po sa inyo yung naggigisa pag nagluto na ang gabi? Yan. Comment po kayo dyan. Para naman po alam ko kung mas marami po ba ang naggigisa or mas konti. Yan. Hindi ko na po masyadong lalakyan. Medyo nililiit-liitan ko na po. Para mabilis lang po siyang maluto. Ayan. Yun, kumukulo na po ang ating sinigang. Angat po muna natin ito at hugasan natin yung gabi. Yung gabi po ay pwede na po natin isabay doon sa pinapalampot po natin pork. Kasi tulad nga po ng sinabi ko, hindi po ganun ka tigas yung ating pork. Kaya isabay ko na po ito para luto ng maigi. Hmm. So yan, pag-ugas po natin ng maigi ay ilalagay na po natin agad to. Yan. At meron din po tayong konting sitaw dito. Meron din po pala tayong sili rito na green. Tanggalan lang po natin ng tangkay. Dito ko po muna itatapi sa ating pechay. At pagsasabayin ko na lang po yan mamaya. Meron din po ako ditong konting sitaw. Napakamahal po ng konti na sitaw. Bumili lamang po ako ng 20 pesos. Wala po kasi akong nakitang yung gayat-gayat na sitaw. Mas makakamura po sana tayo dun. Kaso wala pa po. Or baka sadyang wala kasi mahal po ang sitaw. Yan.
Bukod po sa mahal ay hindi po kagandahan ng mga sitaw. Pero syempre, no choice, kailangan po natin ng gulay. At kaya po hindi ganun kagaganda ang mga gulay ngayon ay alam naman po natin na nagpagyuhan. Kaya hindi rin po natin masisisi ang mga gulay. Buti pa nga po at may ano tayo ngayon. Meron din po akong isang labanos. Yan. Napakarami po nating gulay. Kasi ito po ang masarap sa ulam. Kung maaari nga lang puro gulay. Pero syempre, bigyan din natin ng masarap-sarap na ulam si Kuya Lito. Kasi bukod po sa may lagnat siya ay nagtatrabaho rin naman po siya. At nagtitinda. Yan. Hindi naman po kalabisan ang pag-ulam ng minsan ay masarap, di ba po? Kasi pakonsuelo mo na lang yun sa sarili mong naghahanap buhay. Sabi nga noon ng tatay ko, kaya nga naghahanap buhay para may pambili ng pagkain sarap-sarap. Kung hindi ka naghahanap buhay at tatamad-tamad ka, tsaka ka na lang hindi mag-ulam ng sarap. You know? Yun. Pagsasamahin ko na po yung sitaw natin at labanos. Kasi sabay po yan na ilalagay ko mamaya. Di na rin po ganun ka ano yung labanos na gayat. Maninipis na lang din. Yan, no? Yan. So, balik po tayo dun sa ating niluluto. Balikan po natin tong ating niluluto. Check po natin. Yun, no? Yan. Kulang pa po sa palambot. Yung karne po ay malambot na. Yun. Yung gabi na lang po yung aantayin natin. Kasi mas gusto ko po sa gabi ay malambot. Halimutan ko po palang maglagay ng paminta kanina pag isa ko. Ngayon lang natin lalagyan. Ayan. Medyo dadamihan ko po at mahilig po ako sa paminta. Crack lang yung po yung nilagay ko. At maglalagay po ako ng konting bitchin, pampadagdag lasa lang po. Ito po ay optional lamang po yung paglalagay ng ating bitchin. Balikan ko po kayo mamaya pag okay na po yung ating gabi. Tignan na po natin. Yun. Kung malambot na yung ating gabi. Yun, malambot na po. Yun. Bago ko po ilagay yung labanos at sitaw, titikman ko po muna. Dadagdag lang po ako ng konting salt. Kulangan po ako sa lasa. Yan. At lalagay na rin po natin yung ating labanos at sitaw. Sabay na po yan. At ilalagay ko na rin po yung ating sili. Hahati-hatiin ko po yung sili. Para po pag may maanghangan po ng konti yung ating sabaw. Mas masarap po. Pero pag may bata po, syempre wag ninyong hati-hatiin. Tapan lang po natin ulit. At antayin po natin maluto yung ating labanos at sitaw. Check na po natin kung luto na yung ating labanos. Yung sitaw po mukhang okay na. Labanos okay na din po.
Pwede na po nating ilagay yung pechay. Yan. Medyo madami po itong pechay kasi mas masarap po yung madaming gulay. Naugasan ko na po ito. Overload na naman ang ating sinigang. Pero wag po kayong mag-alala. I-impis pa po yan. Kaya, okay lang yan. Tatakpan ko lang. Yan. At panghuli po nating ilalagay yung pang-asim. Pwede naman po, bago ilagay yung pechay, ay ilagay na yung pang-asim. Pero ako, nuna ko po ng ilang minuto yung pechay. Kala ko dumi, paminta pala yung tinatanggal ko. Namuong paminta. Yan. Ipapaloob ko lang po ng konti. At pwede na natin ilagay yung para sabay ng maluto yung pechay at yung asin. Yan. Napakalapot po gawa ng ating gabi. Ganyan lang po ako magluto, simpleng version ko ng sinigang. Pero kahit anong gulay pa po yan, masarap. Pwede rin pong kangkong. Pwede rin talbos ng kamote. Konting kulo na lang po to. Hindi ko na po siya tatakpan muna. Kasi umaapaw. Sayang po yung lasa. Kasi yung sinigang nga sa ibabaw pa po. Medyo hinahalo-halo ko lamang po. Meron po akong kulang dito. Kalimutan ko po ang okra. Na paborito ng Kuya Lito. Okay lang naman po. Marami naman na pong gulay. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang tikpan po ulit. Sarap, asin. Hihinaan ko lamang po ng kaunti. Yan. Wait lamang po at kukuha lang po ako ng tissue. Atin pong pupunasan kasi nag-aamusin na naman yung ating lutuan. Kaya nyo po, pag yung po palang mga nagko-comment, nabili daw po ako ng mas malaking mga lutuan, yan nyo po, banda-banda riyan at makakabili rin po tayo. Siyempre po, nag-iipunan po yan. So yun, okay na po to. Ayoko pong masyadong lutong-luto yung pechay kasi maya-maya pa naman po kami kakain ni Kuya Lito. So, okay na. I-off na natin. Habang po kasing nakatakip to ay naluluto pa po yung gulay niya. Okay na po yan. Takpan muna natin. So, ito na po. Luto na po ang ating ulam na pork sinigang. Yun, no? Simpleng luto po ng Ate Vera ng pork sinigang at simpleng version po niya. Sariling version niya po to, kaya sana po sa mga may ibang version ay wag po kayong magagalit kung iba po yung pagkakaluto ko. So, luto na po ang ating ulam. Ano po pang ginagawa nyo? Kain tayo! Salamat po sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!